Everyone, ay Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Bishop Salmian. The project like is here, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Namayang kapayapaan at habag biyan ng Diyos ay suma sa atin sa magitan ng ating Panginoon sa Kristo. Ito po lingkod, Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Kapatid, sa oras nito ay sa lahat, magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Patuloy po tayo na ginagabayan ng Panginoon. Sa ating pagtulog ng gabi ay hindi po tayo pinabayaan sapagkat ang Panginoon po nating pinaglingkuran ay hindi po siya umiidlip. Mga kapatid, siya po ang Panginoon ng Israel na hindi po natutulog, na nag-ingat po sa atin mga kapatid. Kaya magpasalamat tayo sa ating pagising dahil mga kapatid na yan po sinabi ng Biblia na ang Panginoon ng Israel na ating pinlingkuran ay hindi po siya umidlip. Ayon po sa Psalms 121 verse 3 up to 4 mga kapatid, ito po sinabi ng Biblia. Hindi po siya natutulog mga kapatid. Hindi niya papayagan na ikaw ay mabuwan. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi natutulog. Pakinggan mo ito. Ang nag-iingat sa mga taga-Israel ay hindi umiitlip o natutulog. Ang Panginoon ang nag-iingat sa iyo. Siya'y kasama mo upang ikaw ay patnubayan. Hindi makakasakit sa iyo ang init ng araw. So mga kapatid, napakaganda po na ang mga salita ng Diyos na binigay po sa atin dahil totoo po yan, no? Kahit ano ang mangyari ng sanlibutan, natutulog tayo, may mga sakuna inaasahan, may lindol, may bagyo, no? May tsunami, at saka may sakit, salot dito po sa libutan na ito po ay kumakalas ng buhay ng tao. At sama tayo paroroon, nag-iit po sa atin sa daan. Kahit na po ang sikat na araw, hindi po nakakapasok sa atin. Kahit na po ang buwan ng gabi, hindi po nakakasira sa atin. O ang liwanag ng buwan kung gabi. Iingatan ka ng Panginoon sa anumang kapahamakan. Pati ang buhay mo'y kanyang iingatan. Yan mga kapatid, pati buhay natin, kanyang iingatan. So napakaganda po na bakit nakaranas tayo ng mga pagsubok, kapigatian, may sakit. Dahil dumaan po ng coronavirus is almost 3 years, no? Mag 4 years na ngayon, mayroon pa rin. Kasi 2019, umpisa po ang coronavirus. Ngayon, mayroon pa rin positive po dito sa Japan. May positive pa rin na corona. So, minito hindi pa natapos po itong suliranin po ng coronavirus. Pero bakit buhay pa tayo ngayon? Dahil po na siya po nag-ingat ng buhay natin. Ayon po sa Psalms 121 verse 7. Iingatan ka ng Panginoon sa anumang kapahamakan. Pati ang buhay mo'y kanyang iingatan. Ang coronavirus mga kapatid, hindi ka nagpapahamak lang, pumapatay talaga ang coronavirus. So to God be the glory, dahil na hindi po tayo tinimbuhay ngayon na dahil po nabaksinan tayo, dahil nagmask tayo, hindi po yan ang mga kapatid na protekta ng buhay natin, ang itong vaccine, itong mask, hindi po yan. Ang Diyos po ang protekta ng buhay natin. Kaya hanggang ngayon buhay pa tayo. Kahit na po kung dumaan na po matinding pagsubok ng coronavirus, na kahit na po saan bansa ay walang nakaiwas. Kapatid, walang nakaiwas po kahit anong bansa, lugar ay dinaanan ng coronavirus. Kahit na po sa bundok, sa bundukin, nakarating po doon ang coronavirus, no? So kahit mga balita, meron talagang natamaan at namatay talaga. So to God be glory, dahil ang Diyos po natin pinalingkuran, hindi po siya umiidlip at iningatan po tayo sa mga kapahamakan. Kasi kung matamaan ka ng coronavirus, hindi ka pahamakan lang, patay ka talaga. Ang masakla pa, kung corona talaga ang namatayan, 24 hours lang po, i-cremate ka agad. So hindi po na makita, umalis sa bahay po, hindi po na mamaalam. So pagbalik sa bahay ay abo na po, kasi na-cremate na po, 24 hours lang, ayon po sa pasya na ating mahal na former Pangulong Rodrigo Duterte, kung corona po ang namatayan is 24 hours lang, kailangan i-cremate. Yung example natin kung sa Japan ka,
may namatay na kamag-anak sa Pilipinas, hindi ka na makarating doon, makita mo pa ang kanyang katawan kasi susunugin na po yan, no? So ganyan po ang ating kalagayan na dumaan po coronavirus, napakatindi po, pero ang Panginoon po talaga, siya po nag-ingat sa atin na anong kapahamakan. Kasi sinabi ko na nga, ang coronavirus hindi po nagpapahamak kundi pumapatay, no? So kahit na po lindol, bagyo, tsunami ay kumakalas ng buhay din. Digmaan, kapatid, ay kumakalas ng buhay. Pero to God be the glory, dahil safe po tayo. Alam po ng Diyos na pinaprofitahan po tayo niya, dahil po na ang Diyos po na ating pinaglingkuran ay hindi po Diyos natutulog, hindi po umiidlip. Dito po sa verse 8 mga kapatid, pakinggan natin Psalms 121 verse 8. Iingatan ka ng Panginoon sa anumang kapahamakan, pati ang buhay mo'y kanyang iingatan. Ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo nasaan ka man, ngayon at magpakailanman. Amen. So, ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo nasaan ka man, ngayon magpakailanman. Kahit saan tayo, kaya huwag tayo matakot. Saan tayo magpunta, basta ang importante ang Diyos kasama po natin. Ang problema lang, mga kapatid, saan tayo magpunta, ang Diyos wala. Yan po ang mapahamak po tayo. Sapagkat kahit si Moises nang kumakawa sa Panginoon, na kung hindi mo kami samahan doon sa Kanaan, wag mo lang kami paalisin dito sa bundok na ito. Sabi ng Panginoon, sige, pumasok kayo sa Kanaan pero hindi ako sasama sa inyo. Nang kumakawa si Moises, Panginoon, kung hindi ka sasama sa amin, no? So wag mo lang kami paalisin dito. Kasi galit na galit ang Panginoon po nang ginawa po ng mga Israelita, nagsamba na po sila ng mga Diyos-Diyosan. Kaya ang galit ng Panginoon talaga ay matindi. At nakapagsabi ang Panginoon kay Moises na hindi ko sasamahan. Sige, umalis ka dito, papunta ka sa Egypto, pero hindi ko kayo sasamahan. Pakinggan natin sa Exodus 33 verse 1 up to 7. Ito sinabi ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, umalis ka sa lugar na ito, kasama ang mga mamamayang inilabas mo sa Ehipto, at pumunta kayo sa lupaing ipinangako ko kina Abraham, Isaac, at Jacob. Sinabi ko sa kanila noon na ibibigay ko ang mga lupaing ito sa kanilang mga salinlahi. Pauunahin ko ang anghel sa inyo, at itataboy ko ang mga Kananeo, Amoreo, Hiteo, Perezeo, Hiveo at Jebuseo sa lugar na iyon. Kayo lang ang pupunta roon sa maganda at masaganang lupain. Hindi ko kayo sasamahan dahil matigas ang mga ulo ninyo. At diba? So yun po ang sinabi ng dahil matigas ang ulo ninyo. Kaya kung wala ang Panginoon natin, wala tayong magawa at saka mapahamak tayo. Si Moises po, nang kumakawa sa Panginoon, tuloy natin. Baka mapatay ko pa kayo habang nasa daan. Nang marinig ng mga tao ang masasakit na salitang ito, labis silang nalungkot at hindi nila isinuot ang kanilang mga alahas. So dahil po na alahas na yon ay nagkasala po ang Israel, nagpagawa po sila ng Diyos-Diyos ang baka. At dahil na naramdaman nila talaga, dahil po na ginawa nila, ang Panginoon hindi sasama sa kanila, hinubad nila ang kanilang mga alahas. Kasi yun po ang dahilan na ginawa nila ng larawan po ng guyang baka at sinasamba, pinagpistahan po nila. Yun po ang galit ng Diyos talaga ay matindi. At sabi niya kay Moises, sige, punta kayo sa lupain na pinangako ko sa inyong mga ninong, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, pero hindi ako sasama sa inyo. Dahil po mga kapatid, na matigas pang ulo ng Israel talaga, nagawa na Diyusan sila, at saka yun ang galit ng Diyos po ay natili, mga kapatid, na talagang nagmamakaawa si Moises. Tuloy natin sa verse 4. Sapagkat iniutos ng Panginoon kay Moises na sabihin ito sa mga Israelita, napakatigas ng ulo ninyo. Kung sasamahan ko kayo, kahit nasa sandaling panahon lang, baka mapatay ko pa kayo. Ngayon, hubarin ninyo ang mga alahas ninyo hanggang sa makapagdesisyon ako kung ano ang gagawin ko sa inyo. So pinahubad ng Panginoon ang alahas na yun habang papasok po sa Kanaan. Pero hindi po bawal ang alahas. Pinahubad nyo sa panahon na yun kasi ang Panginoon talaga galit na galit sa kanila. Pero hindi na sinabi na bawal ang alahas. Pero ipinagbawal ito kapag tayo po harap sa pagsamba, wala talaga ito. Pero hindi naman bawal kung magsuot ka nito basta hindi po panahon ng pagsamba. At saka huwag ka magsuot ng alahas kung ito po ay para po na parangalan ka ng tao at sabihin na mayaman ka. Iba na po yan, magmamataas na po yan. So hindi bawal po tulad ng wedding ring. Hindi po bawal yan, alahas din yun.
May iba ngayon na sikta na bawal ang alahas. So, sa kanila po yan. Ang Biblia po hindi po. Kasi ito po ay hinubad ng mga Israelita ang alahas dahil po ng galit ng Diyos, mga kapatid. So hindi po ito bawal kasi si Solomon, alahas ang pag-usapan. Grabe ang alahas ni Solomon. So hindi bawal. So ito mga kapatid, na panahon po, ang Israel po ay nagkasala, galit na galit ang Diyos, kaya hinubad nila ang kanyang alahas para po na samahan sila ng Panginoon doon po sa lupain ng Kanaan. Tuloy natin. Kaya hinubad ng mga Israelita ang mga alahas nila roon sa bundok ng Horeb. Ang toldang tipanan. Nakaugalian na ni Moises na itayo ang tolda malayo sa kampo. Ang toldang ito'y tinatawag na toldang tipanan. Pumupunta sa toldang ito ang sinumang gustong malaman ang kalooban ng Panginoon. Sa tuwing habang nakikipag-usap ang Panginoon sa kanya. At kapag nakita ng mga tao ang makapal na ulap sa pintuan ng tolda, tumatayo sila at sumasamba sa Panginoon. Ito mga kapatid na sistema po, sa panahon po ni Moises, ang simbahan, iba sa kanilang kampo, itong pinatirahan nila, ang simbahan po sa kabilang dako ay tinatayo po ito. Para itong parang karnabal, pinapasalan po nila ang magagamitan ng simbahan kung saan sila magtayo. Doon po tinatayo nila ayon po sa pasya ng Panginoon, sapagkat pag-araw ang ulap po ay nanguna sa kanila yung ulap, at kung saan hinto ang ulap, doon sila maglagay ng kanilang tirahan o kampo. Din doon sa kampo na yon, sa kabilang dako, nandun ang simbahan, tinayo po nila. Kung saan po ang ulap, pag aalis ang ulap, aalis din sila. Kung saan maghinto ang ulap, doon sila hinto din. Pag abutan sila ng gabi, yung naman, apoy ng gabi, nanguna po sa kanila, para po kung saan sila direksyon, saan sila mapunta, yung apoy po nanguna, no? At saan maghinto ang apoy, yun po ay magawa sila doon ng tulda upang sila ay mananahan doon. At yung simbahan, gagawa sila ng simbahan na itong tipanan. Doon po ilagay ang kaba ng tipan ng Diyos na nakalagay sa pagkukros. At yun po ang panahon po ni Moises. Ganyan po ang paraan ng panahon ni Moises, kung ano ang kanilang mga paraan ng kanilang buhay bilang mga alagad ng Diyos. So pinapasaan po nila ang kanilang tulda kung saan sila lalabas ang ulap na mangunan sa araw, aalis sila at ang ulap ang nanguna. At kung gabi naman, yung apoy ng Panginoon nanguna po sa kanila, at kung saan hinto yung apoy, doon sila magtulda. So yan mga kapatid, doon sila maghimo ng kampo. Parang youth camp, no? Parang youth camp kung saan saan magkaisa po ang mga Kristiyano, doon nagkakaisa pagpuri sa Panginoon. Yung po panahon ni Moises, parang youth camp na may kampo sila at may tulda na tipanan. Sabihin, nandoon ang Biblia, kung sa panahon natin yung Bible. So nandoon po sa simbahan ngayon, sa ating panahon, simbahan po yan. So ganyan po mga kapatid, na ang Panginoon talaga ay galit na galit sa mga Israelita dahil po nagsamba sa Diyos na baka. So yan mga kapatid, ngayon ang Panginoon po ng Israel ay hindi may tulad natin Panginoon na inasahan, isa lang Diyos na ating pinaglingkuran, ang Diyos ng Israel. Ganon din ang Diyos natin na hindi po natutulog, hindi umiidlip at nagbantay po sa atin ng kapahamakan, na hindi po tayo mapahamak sapagkat Diyos po siya na mapagmahal, mabagin at mapagbiyaya. Kaya yun po mga kapatid, ating pag-asa sa bawat araw, sinasik natin ang kasulatan para malaman natin ang kalooban ng Diyos. Dahil ganyan po talaga mga kapatid ang kalagayan natin. Kaya ang gagawin natin mga kapatid sa bawat araw, makinig tayo ng aral ng Diyos para po na malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos, sapagkat hindi siya natutulog, binabantayan po tayo. Pero tayo lang kaya kung nagbabantay ba tayo ng kanyang mga utos. Pero ang Diyos po, hindi natutulog, no? Kahit ako masama ang buhay ng tao, pero nandiyan pa rin ang Diyos, nagbigay ng hininga, nagbigay ng lakas, nagbigay po siya ng mga pangailangan ng mga masamang tao. So ano pa kaya kung mamaya ng matuwid, mas lalo na po ang pumapala sa binigay niya sa mga masama na ating makita. Kaya magpatuloy lang po tayo mga kapatid na maglingkod at saliksikin ang kasulatan, makinig tayo ng aral ng Diyos, at paano marami tayong matutunan. At sumitan ito mga kapatid ay tayo po ay mabuhay ang pag-asa natin, na ang Diyos na pinaglingkuran natin hindi po natutulog
ayon po sa kanyang sinasabi na ating binabasa mga kapatid. Ito po sa Psalms 121 in verse 7 mga kapatid up to 8. Iingatan ka ng Panginoon sa anumang kapahamakan, pati ang buhay mo'y kanyang iingatan. Ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo nasaan ka man, ngayon at magpakailanman. Amen. So mga kapatid, itong background na ito po ang compose ko ng 2019. Ito po mga verse po ating kinumpos po na ingatan ka ng Panginoon. Ang title ng kanta na ito, itong background natin, ako po ang nag-compose nito. Kahit searching nyo sa YouTube, ingatan ka ng Panginoon, lalabas po yan. Mayroon lyrics na po yan sa YouTube, ingatan ka ng Panginoon. So lalabas po yan sa YouTube channel na yun na po. Ito kinukumpos ko po ito na 2019, no? 2019 January to February. Kinukumpos po itong awitin na ito dito po sa talata na ito sa Psalms 121 verse 3 up to 8. So ito mga kapatid na ating kinukumpos na awitin. So kaya mga kapatid, huwag natin kalimutan na hindi po tayo ang nag-ingat ating sarili. Hindi po tayo mga kapatid nagpapasagana na ating buhay, hindi po ang Diyos, no? Kundi po ang Diyos ang nagpapasagana sa ating pamumuhay, pagpapala galing po sa Panginoon. So maraming salamat mga kapatid sa oras na ito, na sana po ay gustuhan natin ang mga video na ito na ating ginagawa. I-like and share lang po natin ang salita ng Diyos. Don't forget to post the notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. And bye-bye.